point of view. Umikot-ikot ang paningin kong nakatitig sa kisame. Masakit din ang ulo ko at para kong nasusuka at nahihilo. Hindi talaga ako dapat uminom kagabi. Mababa kasi ang tolerance ko sa alak, kaya ang bilis ng side effect sa akin. But what makes it worse ay yung nangyari kagabi. Is it one of my dream? Na hinalikan ko si Luis o totoo na hinalikan ko siya? Napahawak ako sa labi ko at iniisip ko kung totoo ba na nahalikan ko kagabi ang malambot niyang mga labi. Hindi naman ako naniniwala sa mga sinasabi ng iba na wala silang naalala pag nalalasing dahil ang totoo ay nawawalan lang sila ng kontrol sa sarili. I remember the first time I drank, broken hearted ako kay Ryan noon, kaya uminom ako kasama si Orange. Then nung nalasing na ako, hinalikan ko siya. Sobrang hiya ang naramdaman ko nung nahimasmasan ako. Masama talaga ako malasing at dahil kahit sino, hinahalikan ko. Kaya ang ibig sabihin ng lang noon ay hindi pa naginip ang hinalikan ko siya at totoo yun. Nakakahiya. Ako pa talaga ang humalik sa kanya kagabi. Still high on my kiss. Napabangon ako na marinig ko ang nakakalokong boses ni Luis. Nakita ko itong nakadikwatrong nakaupo sa sopa sa tapat ng kama kung saan ako nakahiga. Nakataas din ang isang sulok ng labi niya habang taimtim na nakatingin sa akin. Kiss? Kunwari akong natawa sa sinabi niya pero ang totoo ay kumakabog ang dibdib ko. Hinahalikan ko lang siya kagabi pero grabe ng pintig ng puso ko. Masama ang epekto ng halik niya para sa kalusugan ko. Yeah, you kissed me last night. Don't tell me na hindi mo alam yun. Lalo namang umisi si Luis at parang proud na proud pa siya sa sarili niya na hilalikan ko siya. Inirapan ko muna ito bago ako umahayos ng pagkakaupo sa kama at sumandal sa headboard ng kama niya. Kinuha naman niya ang baso sa ibabaw ng lamesa at hinigop ang kape na laman nito. Alam kong kape yun dahil humahalimayak yung amoy nito sa buong paligid. So, it's just a kiss. Wala namang big deal dun, diba? Kiss lang, pero bakit ganito? Naghuhurumintadong puso ko. Yeah, it's just a kiss. Hindi lang naman ako nakatulog ng maayos sa sarili kong kama at pinag-init mo lang naman ako kagabi. Do I need to ask your gratitude for not taking myself inside you? Pakiramdam ko ay pinagmulahan ako ng pisngi sa sinabi niya. Nahihiya rin naman ang makapal kong mukha lalo na kung ang pinag-usapan ay tungkol sa sensitibong bagay. Conservative at virgin pa ako kahit ilang beses nang naka-first base yung Luis na yan sa akin. Binato ko siya ng una na agad naman niyang nasalo. Inis ko pa siyang tiningnan na ikinatawa naman niya. Hindi naman ako magtataka kung may pagnanasa siya sa akin. Maganda at sexy naman ako at certified manyak naman siya. Kaya walang duda na ma-L siya. Kakainis. Bastos ka talaga. Huwag mo nga akong pinagnanasaan. Inis kong singhal dito. Naiilang kasi ako pag ganyan ang pakikitungo niya sa akin. Mas okay na yung ginagawa niya kung alalay kaysa maging pampalipas kate. Tumayo naman ito at dahan-dahang lumapit sa akin. Ramdam na ramdam ko ang pagbilis ng tibok ng puso ko at ang pagapang ng kakaibang kaba sa dibdib ko. Pumaibabaw ito sa akin at tinukod nito ang dalawa niyang braso sa magkabila kong side at inilapit niya ang mukha niya sa akin. Kaya amoy na amoy ko ang mabango nitong hininga na nakahalo sa scent ng kape. Diyos ko, hindi naman ako uminom ng kape para magka-nervous ako ng ganito at nahiya naman ako sa kanya dahil hindi pa ako nakakapagsipilyo. You know what, Kat? Hindi nito inalis ang tingin niya sa mga mata ko. Kitang-kita ko rin ang pagtaas ng isang sulok ng labi niya at ang pagtaas baba ng Adam's apple niya. Pakiramdam ko tuloy ay nanuyo ang lalamunan at labi ko sa sobrang hot nito. Aminado naman ako na gwapo si Luis. Inilapit pa nitong ang husto ang mukha niya na kung kulang na lang ay maglapat ang labi naming dalawa. Pigil na pigil ako sa paghinga dahil pakiramdam ko ay mahahalikan ko siya sa isang maling paggalaw lang. To be honest, I want to lick your lips, suck your, spread your thighs and slide my crotch inside you until you scream my name and pleasure enrich your orgasm.
Seryosong-seryoso siyang nakatingin sa akin. Hindi ko alam kung bakit nagtatalon yung puso ko, dahil ba yun sa takot sa mga sinabi niya? O dahil may bahagi ng pagkatao ko na gustong sumang-ayon sa sinabi nito? Mahirap kalabanin ang sarili mong katawan kung pinagkakanulukan nito. Kaya habang maaga pa lang ay iniwas ko ng sarili ko kay Luis. Tinulak ko ito at inirapan. Hindi ako dapat magpa-apekto sa tulad niya. Pag bumigay ako, tiyak na pagtatawanan at itatapon niya din ako pag nakuha na niyang gusto niya. At ayoko na mangyari yun. Pride at dignidad na lang meron ako. Hindi ko hayaan na si Luis pa rin ang kukuha nun. Managinip ka na lang, Luis, dahil hindi ako tutuwad sa harap mo. Ngumisi ito at maayos na tumayo. Let's see. Sabay kibit balikat nito at tumalikod. Sinundan ko ito ng tingin hanggang sa makalabas siya ng kwarto. Hindi yun mangyayari. I won't let him to take my special gift for my future husband. I'll fetch you later. Tumango ako kay Luis at lumabas na ng Max niya. Hinatid niya kasi ako sa ospital at hindi na bago yun sa akin. Lagi naman niya akong hinahatid at sinusundo kahit sa school ko. Kat, hindi pa ako nakakahakbang ng tawagin nito ang pangalan ko. Nilingon ko si Luis at nakita ko pang bukas ang bintana. Seryoso siyang tumingin sa akin na parabagang sinasabi na wag kong kalimutan ang trabaho ko sa kanya. Inirapan ko muna siya bago ako nagsalita. Don't worry, hindi ko makakalimutan ang trabaho ko. Inis ko na siyang tinalikuran at naglakad papasok sa loob. Nakakainis kasi. Kanina lang sinabi niya sa akin ako ang trip niyang ikama. Ngayon gusto niyang magkama ng virgin. Nakakagigil, di ba? Para kasing lumalabas na option niya lang ako. Nanlilituloy ang tingin ko sa sarili ko sa mga sinabi niya kanina. Buti nilang talaga at hindi ako nagpadala sa pang-aakit niya. Dumiretso na ako sa locker ko at nagsuot ng facial mask. Mas mahalaga na mag-focus ako sa OJT ko kaysa isipin si Luis. Kaya mo yan, pre. Dinadaga na naman ang loko. Hina ng loob mo, pre. Kakausapin mo lang naman. Kinuha ko ang cellphone ko sa bag at inilagay yun sa bulsa ko bago ko nilak ang locker ko. Nakakarindi naman ang mga lalaking ito na tinalo pang babae sa kaingayan. Mga kasama ko sila sa OJT mula sa iba't ibang school. Akmang lalabas na ako nang itulak nila si Red sa akin dahilan para bumunggon ito sa akin. San? Hello, Kat. Nauutal na bati nito sa akin na kinataas ang kilay ko. Umayos ito sa pagkakatayo at napatingin sa mga kaibigan niya na iba-iba ang reaksyon. May napatampal sa noo at may iba namang naiiling na lamang. Mga praning ba sila? Inuubos nila ang oras namin. Gayong kanina pa. Nagpipageant si Dr. Ruiz sa mga intern. Kung may kailangan ka, sabihin mo na. Marami pa akong gagawin at wala akong oras na makipagkwentuhan. Mataray na untag ko. Hindi kasi ako machikang tao. Mas ilalaan ko ang oras ko sa pagtulog kaysa sa pag-usapan ang mga walang katuturan drama at arte sa buhay. Ano ka kasi? Pwedeng ikaw yung maging partner ko sa research? Tuloy-tuloy na tanong nito, yun lang pala. Ang tagal-tagal niya pang magsalita. Okay, tipid kong sagot dito at lumabas na ng silid. Wala na akong oras na hintayin pa ang reaksyon niya. Kailangan ko pa kasing daanan si Light mamaya. Sa buong oras na pinanood ko ang operasyon ng panganganak ng isang ginang kanina ay hindi ko mapigilan ang malungkot at matuwa. Nakakatuwa at may buhay na umuusbong pero naawa ko sa bata dahil hindi na niya makikita ang kanyang ina na namatay sa panganganak nang dahil sa kanya. Life is unfair, Kat. Napatingin ako kay Light nang tapikin itong balikat ko nang makalabas din siya sa OR. Isa siyang sa mga doktor na sinubukang isalba ang ina ng bata pero wala na rin itong magawa. Ganun ba talaga ka-unfair ang buhay? Kailangan may isasakripisyo para sa kaligtasan ng iba? Hindi ba kayang ibalanse na lang nito ang bawat galaw at bagay na meron ang mundo? Naiiling-iling kong tinanggal ang gloves at face mask ko. Dito sa ospital nakikita ko kung gaano kadaya ang mundong ginagalawan namin. May taong masigla ang mamamatay
para lang isalba ang buhay na nag-aagaw-buhaw. May inang mamamatay para lang magbigay ng bagong buhay, o kung minsan kahit anong pilit mong isalba ang buhay nila ay may mamamatay pa rin talaga. I know, pero if you want to survive, then you have to sacrifice something to feed our life. Tumango ito sa akin at pilit na ngumiti. Alam ko rin na nalulungkot si Light sa nangyayari. He's a doctor and his duty is to save life, but he failed. Paging Dr. Cordova at ER. Paging Dr. Cordova at ER. Mukhang hindi kami makakapag-usap ng matagal ni Light dahil sa may duty pa ito. Dumaan ka sa clinic. Mamaya, lumabas na yung findings ng mga babaeng dinala mo. Tumango ako rito at nagmamadali namang umalis si Light. Tulad ng trabahong meron ako, kailangan kong isakripisyo ang iba para lang mabuhay naman kami, at kailangan nila isakripisyo ang sarili nila para sa mga mahal nila sa buhay. Walang patas sa mundong ito. Lahat ay may kapalit. Lahat ay may katumbas na halaga. Nakakailang stick na ako ng sigarilyo, pero hindi pa rin mawala-wala ang imi sa mga nakita ko kanina sa operating room. Sumalang kasi kami ulit sa isang operasyon, isang bata na may brain tumor, at kitang-kita kung paano nila biniyak ang ulo ng munting bata. Naawa ko at syempre, nakakapanglaway ang operasyon. Hi Kat. Napalingon ako sa pinagmula ng boses at nakita ko si Erin na naglalakad patungo sa direksyon ko. Hawak nito ang isang mansanas habang hinahagis iyon sa ere. Ano kayang ginagawa ni Erin dito? Wala naman sana siyang sakit para pumunta sa ospital. Baka naman nilalandin niya na naman si Light at sinusubukang sulutin kay San. Naawa ko na para kay Erin. Naghahabol siya sa taong malapit ng ikasal. Nung una si Ryan, ngayon si Light. Wala talaga silang magawang matino sa buhay niya. What are you doing here? Kinuha nito ang sigarilyo sa bag niya at inabot ko naman ang lighter ko rito. Hindi naman kami close ni Erin dahil kontrabida siya sa love life ni Light at Sandria. Team Sunlight kasi ako at hindi Team Lighter, but somehow may bagay kaming pinagkakasunduan. She's the worst bitch I've ever met. Kung maldita na ako, ay mas maldita tong si Erin sa akin. Well, dinalaw ko lang naman si Light, pero paalis na rin ako. Hinit-hit nito ang sigarilyo bago nagpakawala ng makapal na uso. Stop chasing Light. He's getting married. Ikakasal na kasi si Light sa long-time girlfriend niyang si Sandria. Kaya nga dapat magising na sa katotohanan itong si Erin. Natatawa naman itong tumingin sa akin bago kinagat ang mansanas na hawak niya. You must be crazy, Kat. Nakakalimutan mo ba na ako si Irene Helson? I have Ryan before and I will have Light now. Just watch and learn. Kat, I'm not weak and coward like you. Inirapan ko ito sa sinabi niya. Tinapon na nito ang sigarilyo niya at muling kumagat ng mansanas. She smiled at me with full of confidence bago may kinuha sa bag niya at may inabot sa akin isang envelope. Kinuha ko yun at tiningnan ang mga nakalaman dito. Light can't talk to you. May emergency siyang pupuntahan kaya pinabibigay niya na lang sa iyo yan. Binasa kong mabuti ang mga findings ng mga babaeng nakahilera na parang susunod na session ni Luis at hindi ako makapaniwala sa mga resulta. Lahat sila nag-positive sa STD. Ibig sabihin nito, wala akong maibibigay na babae kay Luis next week. This can't be. Tiyak ako na hindi maganda ang mangyayari pag wala akong madalang babae sa kanya. Ngayon pa lang ay kinakabahan ako. This is not the first time na may nag-positive sa sakit. Pero ito ang unang beses na lahat sila ay positive. Kailangan kong gumawa ng paraan, kung hindi, ako ang gagawin niyang last reliever. Cat point of view. Agatha wanted to see you and invite you personally to her debut. Badly, she's too busy. Tumango ako kay Luis habang binabasa ang invitation na inabot niya. It was Lori's 18th birthday. Siya ang nakakabatang kapatid ni Luis. Sweet at makulit si Lori, unlike ng kuya niya na may pagkamasungit. Hindi naman sa close kami ni Lori, pero magkasundo kaming dalawa. Dahil na rin siguro sa isang taon lang ang agwat namin sa isa't isa. Napako ang mata ko sa 18th gifts nang makita ko roon ang pangalan ko at nakatambal pa sa kuya niya. Bakit kasi may pairings pang nilagay si Lori? Pwede namang solo flight na lang.
Iba na talaga ang mayayaman. Ingrande lahat ng okasyon. Kailan pa siya nakauwi? Sabi ko sa akin ni Lori, magpapakita siya sa akin pag nakauwi na siya, galing Amerika. Pero hindi ko pa mahagilap ang anino nito. Naiintindihan ko naman na busy siya ngayon. Last week pa. Then time we left the Amigos restaurant. Walang ganang sabi ni Luis habang nakatutok ang tensyon sa mga papeles na kanina pa niya pinipirmahan. Bigla ko naman naalala na umalis nga pala kami ni Luis noon sa restaurant. Yung ililibre ako ni Ryan ng lunch kaso hindi natuloy. Kaya rin siguro sila kumpletong magkakaibigan noon ay dahil parating si Lori. So, it's your fault kung bakit hindi ko siya nakita. Naningkit ang mata kong napatingin sa kanya. Kung hindi siya sinumpong ng kabaliwan niya, sana nagkita kami ni Lori at sana hindi kami naaksidente. Tinanggal nito ang suot niyang salamin at napahilot sa sentido niya. Bakit ang gwapo ng isang to? Bakit nakasalamin? Pati nga yung paghilot niya sa sentido ay ibang dating, parang nang aakit lang. Are you dying kung hindi mo makikita si Agatha? Inirapan ko siya sa sinabi niya bago sumandal sa headboard ng kama. Nandito kami sa kwarto niya. Kakalinis ko lang kasi sa buong bahay niya habang siya ay busy sa mga papeles. I'm not bad. I miss her so much. Kunot noong akong tiningnan ni Luis kaya inirapan ko lang ulit siya. Totoo naman kasi na-miss ko na yung makulit niyang kapatid. Madadal kasi yun at masarap kausap. Kaya natutuwa ko pag nandito siya. Isa pa, maganang loob ko kay Lori. Tumayo naman ito at binato sa akin ng tuwalya. Napasibangot ako nang sapul-sapul ako ng tuwalya sa mukha. Inis kong tiningnan si Luis na humalikip-hip lang at tinaasan pa ako ng kilay. Problema ng isang to. At kailan pa siya natutong magtaas ng kilay? Hindi mo naman siya mapagkakamalang bakla dahil ibang tindig ng katawan nito. Yung mga biceps niya at balikat na parang ang sarap lamparasan dahil sa lapad ng mga ito. Idagdag mo pa yung 6 niyang pandesal. Nakitang-kita mo sa suot nitong V-neck na white t-shirt. Kung hindi ko lang kilala tong si Luis, baka na humaling na ako na nag-umapaw nitong hotness. Take a bath. Huwag mong dumihan ang kama ko and stop staring at me. If you want to take me then, I'm willing to join you in my tub. Masungit na sabi nito pero halata mo ang pag-angat ng isang sulok ng labi niya at ang malilikot nitong mata na humaplo sa buong katawan ko. Dinaig niya pa ang babaeng may PMS sa kasingitan pero hindi talaga matatanggal sa kanya ang pagiging manyak. Tumayo na ako mula sa